Sa araw na ito, 87 years ago, isinilang marahil ang kilala nating isang diktador at presidente ng isang bansa sa Middle East na tinawag na Iraq. At ito ay walang iba kundi si Saddam Hussein. At marahil marami tayong mga alaala at naisip patungkol sa kanya, maging sa kanyang panunungkulan, ngunit siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Naghangad, namatay ng maaga ang kanyang tatay, naghangad, umasenso, at sa kalaunan ay lumipat sa Baghdad kung saan naging miyembro siya ng tinatawag ng Ba'ath Party. At simula noon, tumulong ang kanyang karir hanggang naging presidente siya ng Iraq 1979 hanggang taong 2003. At isa sa kanyang layunin bilang presidente ay upang talunin ang Egypt, ang Ehipto bilang leader sa Arab world nung kapanahunan na yon. At magkaroon ng pananakop sa Persian Gulf kung saan kaya't nagkaroon siya ng maraming digmaan na isinulong laban sa Iran at sa kahulihan ay yung laban sa Kuwait. Dahil ito ay mga mayayamang bansa dahil sa langis, nais niyang sakupin upang gamitin ito sa kanyang personal na ambisyon na maging tanyag at magaling na tagapamuno. Nakikita natin ang isang hangaring personal na sinusulong ng isang makapangyarihan, isang lalaking may kapangyarihan at may ambisyon sa buhay. At bukod pa riyan, sa halip na paglingkuran ang kanyang bayan, siya ang nais na paglingkuran ng kanyang mga sinasakupan. Ngunit ang isang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay ay nagkaroon siya ng isang kamatayan na malungkot. Bumalik siya sa kanyang pinanggalingan sa Tikrit upang doon mamatay. At marahil ang kwento niya ay pwede nating maihalintulad sa isang binanggit kanina na isang hukom ng Israel sa panahon na sa Lumang Tipan na si Samson. Subalit, si Samson ay isang makapangyarihan, ngunit ang kanyang hangarin ay personal sa halip na maging manungkulan at maging tapat na hukom para sa bayan ng Israel. At bukod pa riyan, alam natin ang malagim na sinapit ng kanyang buhay sa kahuli-hulihan nito. At ngunit ang pinagkaiba marahil nila ay si Samson ay pinili ng Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan. Kaya sa ating patuloy na pagtunghay sa mga aklat ng mga hukom, nandito na tayo sa pinakahuling bahagi o pinakahuling hukom na itatalaga ng Diyos para sa Israel. Walang iba kundi si Samson. Kaya't anyayahan ko ang bawat isa sa atin sa muli tunghayan natin ang hukom 13, mga hukom 13, at babasahin natin ang unang 9 na mga talata. Judges 13, at babasahin po natin ang verses 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At binigay sila ng Panginoon ng 40 taon sa kamay ng mga Filisteo. May isang lalaki sa Sora mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah. At ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging Nazirita sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Pagkatapos, ang babae humayo at sinabi sa kanyang asawa, isang tao ng Diyos ang dumating sa akin.
at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos, nakagulat-gulat. Hindi ko naitanong kung saan siya nagmula at hindi niya sinabi sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, kaya't huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kakain ng anumang maruming bagay sapagkat ang batay magiging nazirita sa Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nang magkagayoy, nanalangin si Manoah sa Panginoon at sinabi niya, pinapakiusap ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang tao ng Diyos na iyong sinugo sa amin, ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa batang ipapanganak. Siyam, at dininig ng Diyos ang tinig ni Manoah. Nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya ay nakaupo sa bukid, ngunit si Manoah na kanyang asawa ay hindi niya kasama. Tulad ng aking binanggit, ito ang pinakakilala sa mga hukom at siya ay ang kahuli-hulihang itinalaga ng Diyos sa bayan ng Israel. Isang pinakamakulay na buhay kung babasahin natin ang buhay ni Samson. Ngunit, isang pinakamalagim na katapusan ang nangyari sa kanyang buhay. At marahil ang paglalarawan ng kanyang buhay na nasa 4 na chapters ang ginugol ng may akda sa mga hukom, ito ang pinakamahaba at pwede nating tingnan ito sa 3 bahagi. Ang panawagan bago pa isinilang, ang pangalawang bahagi ay kanyang buhay at sa kahulihan, chapter 16, ito yung tinatawag nating kanyang kamatayan. Ngunit siya ay nabuhay sa pinakamadilim na yugto ng espiritual na katatayuan ng Israel. Ito yung sinasabi nating patuloy na bumagsak at bumagsak ang espiritual na katatayuan ng bayan ng Israel. Patuloy nilang pagtalikod sa Diyos. Sa pinakamahabang pananakop ng kanilang kaaway ang Filisteo. Ang paulit-ulit na koro na ating binasa sa talatang 1 ay ating muling nabasa sa ngayon. Dahil paulit-ulit, marahil hindi natin ito napapansin. Para ba siyang paulit-ulit na binabanggit na hindi na natin binibigyang pansin, bakit ganito ang sinabi ng may akda? Kaya't minsan pa sa kabila ng paulit-ulit ng pagtalikod ng Israel, pagkalulong sa mga Diyos-Diyosa ng mga bayan na nasa paligid nila at ang pagtalikod nila sa Diyos, hindi sila maaaring pababayaan ni Yahweh o ng kanilang Diyos dahil ang Israel ay ang kanyang bayang kinatipan. Kung saan sa tagumpay ng nauunang hukom, kung matatandaan natin si Othniel na naunang hukom, nagkaroon ng kapahingahan ang Israel ng 40 taon pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ngunit, in contrast sa pangyayaring ito, sa huling bahagi, 40 taon naman, na pananakop ang nangyari sa Israel sa ilalim ng Filisteo, ang kanilang kinasadlakan. Subalit kung dati, may pagkakaiba, subalit kung dati ay dumadaing sila sa Diyos, kaya't muling dumudulog o gumagawa ang Diyos ng paraan upang humirang ng isang hukom upang palayain ang Israel, kapansin-pansin ngayon sa kanilang katatayuan ay wala na silang pagdaing. Wala na silang pagtawag sa Diyos upang humingi ng tulong. At ito ay isang malungkot na bagay. Ngayon ay tila payapa na sila sa kanilang kalalagayan. Ganyan ang nangyayari. Marahil ng isang tao na payapa ka na kung ano yung kinasadlakan mo, isang kahirapan man yan, na tila wala na. Resigned ka na, ika nga. Bahala na, okay na ako sa ganitong sitwasyon. At yan ang katatayuan ng Israel. Isang halos tuluyang pagyakap ng mundo at pagtalikod sa Diyos. Subalit, hindi maaaring iwanan sila ng Diyos, ng Diyos nila nakipagtipan sa kanila. Makapangyarihang biyaya muli ang darating o hahantong
o dadalhin ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya sa verse 5, ganito ang sinabi, ang kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng Filisteo. Isang susing talata upang maunawaan natin ang layunin ng may akda para sa salaysay ni Samson. Ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin. Ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya mula sa simula hanggang wakas. God's work of salvation is by His grace from start to finish. Walang kapantay na pabor ang magliligtas sa Israel mula sa tuluyang pagtalikod. Dahil sa naunang tipan ng Diyos, pinili ito mula pa sa Ehipto. Hinango sila sa hirap na kanilang pinagdaanan sa Ehipto at alam natin ang kanilang paglalakbay mula sa ilang, sila'y ginabayan, inalalayan at iningatan ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa ilang hanggang makarating sila at dinala sila sa Kanaan ayon sa biyaya. Ngayon, sa kabila ng tila payapa nilang kalalagayan o kanilang pakiramdam sa kanilang sa piling ng kanilang mananakop, ay hindi maaaring iwanan sila ng Diyos. Sa dalawang pagpapakita ng anghel ng Diyos o tinatawag nating theophany, dalawang beses sa kabanatang ito, magpapakita ang anghel ng Diyos na marahil na ito ay theophanic manifestation of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Muling ipapahayag ng Diyos ang kanyang biyaya upang hanguin ang kanyang bayan sa mga kaaway. At dahil ito'y biyaya, hahamon ito sa atin ng dalawang paraan. Sa dalawang paraan, hahamunin tayo ng biyaya ng Diyos marahil sa ating sitwasyon o marahil sa ating posibleng pagdaraanan. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Isang hamon na umasa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. A challenge to hope amidst hopelessness. At pangalawa, isang hamon sa pagpapakumbaba at mapanalanginin. A challenge for humility and prayerfulness. Tingnan natin ang unang bahagi ng ating tutunghayan. Isang hamon na umasa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. A challenge to hope amidst hopelessness. Ang salaysay ni Samson ay humaharap sa atin ng dalawang pangunahing sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Tandaan natin, una, ang sitwasyon ng bayan na nasa pinakamababang kondisyon sa kanilang espiritual na pananampalataya ay bagsak o lugmok. Wala talaga talagang wala na sila halos na nais na gawin para paglingkuran ang kanilang Diyos. Ngunit ikalawa, ang pagdalaw ng biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng anak sa isang mag-asawa na walang pag-asang mag-anak dahil baog. Kung nakita natin kay Jephthah, ang kamatayan, dito ang kinasadlakan ng mag-asawa ay ang pagkabaog. Pagiging baog sa panahon na yon ay isang miserableng kalalagayan o kondisyon. Kung ikaw ay walang anak sa panahon na ito, isang kawawa at isang tinitingnan nila na isang sinumpa ka ng Diyos. Bakit? Dahil marahil kailangan mo ng anak upang tumulong sa hanap buhay, upang protektahan ang bayan dahil sa mga kalaban, at kailangan nila ang mga anak na ito. At tila binibigyan pa ng diin ang kanyang sinapit na isang malungkot na kalalagayan sa pagpapaliwanag ng anghel. Ikaw ay baog at wala kang anak. Binibigyang pagpansin at diin upang makita niya ang kalungkutan at kamiserablen kondisyon ng kanyang sinapit. Kaya ito'y nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ang tanging pag-asa natin laban sa lahat ng anyo o mukha ng kawalan ng pag-asa.
God's grace is our only hope against all appearance of hopelessness. Ito ang isang malungkot na walang pag-asang katatayuan ng mag-asawang ito sa kanilang kapanahunan. Bukod pa sa madilim na spiritual na kondisyon, hindi lang marahil ng kanilang pamilya, kundi ng buong bayan ng Diyos. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay nagniningning sa gitna ng tila madilim, masalimuot at walang pag-asang kinalalagyan. Hindi lamang ng kanyang bayan, lalo't higit sa mag-asawang ito na pinakitaan ng anghel ng Diyos. Ang pagdalaw ng biyaya ng Diyos sa pamilya ni Manoah at kanyang asawa, isang pagbibigay ng liwanag. At ito'y nagniningning sa madilim na sinapit ng Israel at sa isang pamilyang tila walang pag-asang magkaanak. Ang tema, marahil ng isang baog na babae ay pamilyar sa atin sa kasulatan. Marami na tayong nabasa, kung pamilyar tayo sa lumang tipan, marami na tayong nabasang mga ganitong sitwasyon at karanasan. Nariyan si Sarah, sa kawalan niya ng anak, simula pa ng Genesis 11 hanggang 21, mababasa natin ang kalungkutan ng pamilyang ito, ng babaeng si Sarah. Dahil sa kanyang sinapit. At nariyan din si Rebecca, unang 20 taon sa kanyang buhay. At ito'y makikita natin sa Genesis 25. At maging si Rachel, naiinggit at may kalungkutan dahil siya rin ay tila pinagkaitan ng isang supling o anak ayon sa kalooban ng Diyos. At of course, kilala natin si Hannah na nanalangin sa Diyos upang magkaroon, pagbigyan siya ng anak na Diyos na kanyang ibibigay sa paglilingkod ng Panginoon. Ngunit dito, hindi pinangalanan ang babae na baog na asawa ni Manoah na isang Danita. Hindi kilala at kinilala dahil ito'y hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang paggawa ng Diyos. Isinasagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng kaligtasan mula sa kawalan. In the most dire situation, in the most helpless and hopeless situation, God will work by the a work of grace para sa kanyang tao. Kay kanyang pambihirang gawain ng pagliligtas ng biyaya sa gitna ng mga pambihirang kahirapan at maging sirkumstansya. Walang anumang ambag na maibibigay ang tao dahil ito lamang ay tanging gawa ng Diyos. Siya lamang ang may gawa nito. Kaya nga, sa ating patuloy na pag-aaral o sa ating pag-aaral ng Our Distinctives, tiningnan natin ang mga kamalian. Kamaliang tinuturo, niyayakap ng mga iglesia, ng mga tinatawag na mga mananampalata sa ating kapanahunan sa pagliligtas ayon sa pagdidesisyon at pagpasya at pagkilos ng tao. Nariyan na ang Pelagianism, ang tinatawag na heresy of self-salvation, o maging sa pinapino o pinalambot nitong bersyon na tinatawag nating semi-Pelagian, na kung saan ay sinasabi rito na ang malayang kalooban, dagdagan mo ng biyaya, ay kaligtasan. Ngunit parehong pagtanggi ito ng doktrina ng biyaya ng Diyos, lalo sa pagliligtas niya sa mga makasalanan. Kaya't ayon kay Charles Spurgeon, Pelagianism is our natural heresy. Anong ibig sabihin nun? Hindi na tayo kailangan ng turuan. Hindi naman kailangan ituro to upang malaman natin ang doktrinang ito dahil likas ito sa ating laman. Pinanganak tayong ganito. Kaya kailangan tayong turuan para makawala tayo mula sa ganitong kalikasan natin dahil sa ating pagiging makasalanan. Dahil lamang sa pagdalaw ng biyaya ng Diyos, mo masusumpungan ang kaligtasan sa kasalanan at sa kapangyarihan nito.
Kung ikaw ay hindi pa kumikilala sa isang nag-iisang tagapagligtas, wala kang pag-asa sa iyong sarili. Hindi mo pwedeng ipangatwiran ang iyong karunungan, marahil ang iyong kapangyarihan o kaalaman at maging iyong kabutihan. Dahil sa mata ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang puot dahil ikaw ay nagkasala. Dahil kay Adan at patuloy ka nagkakasala sa iyong buhay. Dahil lamang sa pagdalaw ng biyaya mo masusumpungan ang kaligtasan. At ang kaligtasan mula sa iyong kasalanan at maging sa kapangyarihan nito. At ito ay dahil sa isang Nazirita ng Diyos, itinalaga mula sa pagkabata hanggang sa kamatayan. Ang kapanganakan ni Samson ay anino sa magiging gawa ng Diyos sa Panginoong Hesus sa hinaharap. Marahil alam natin o nakakita na tayo o yung iba sa atin nakasakay na ng elepante, isa sa pinakamalaking hayop sa mundong ito. Ngunit ang elepante, bagamat nakikita natin na parang pag dumadaan siya ay talagang sinisira niya ang mga halaman at kagubatan, ay siya nakakatulong sa tinatawag nating ecosystem. Kumakain siya ng 150 kilos. Ngunit ang kanyang dumi ay isang abono. At bukod pa riyan, kinakalat niya ang mga buto upang ito'y muling sumibol. At para sa mga maliit na hayop na hindi kayang abutin ang mga marahil kakainin nila na nasa itaas ng mga punong kahoy, dahil ito'y winasak ng isang malaking elepante, pagbagsak, merong pagkain. Ang mga maliliit na hayop, napaka magandang tila sinisira, subalit ito pala ay paraan sa ikabubuhay ng iba at tulong sa ating tinatawag na ecosystem. Kaya marahil kung naiinis at nagagalit tayo, ay dapat tayong magpasalamat dahil sa kanilang ginagawang ito. Ngunit mas higit tayong magpapasalamat dahil ang ating Diyos ay mapagbiyayang tunay sa araw-araw, higit na mapagbiyaya para sa atin, marahil hindi napapasalamatan dahil pangkaraniwan, dahil marahil ito ay araw-araw nating tinatamasa, ay wala na tayong puwang upang magpasalamat sa ating Diyos. Kaya nawa ito ay mahikayat tayo na lumapit sa Diyos na mapagbiyaya laban sa lahat ng nakikitang kawalan ng pag-asa. Be encouraged to draw near to the God of grace against all sight of hopelessness. Ano ba yung paningin nyo sa inyong sitwasyon ngayon, sa kasalukuyan, o marahil sa hinaharap? Ito ba isang walang pag-asa na hinaharap o sitwasyon na kinakaharap natin? Nawa, linangin ang pananampalataya sa Diyos sa mga panahon ng kawalan ng kakayanan at tila kawalan ng pag-asa. Ayon kay Matthew Henry, ang Diyos ay madalas na nagpapadala ng kaaliwan sa kanyang mga tao sa angkop na panahon kapag sila ay higit na nakadarama mula sa kanilang mga problema. God provides comfort and relief in times of heaviness, in times of difficulty of His people. Ito ay marahil sa pamamagitan ng kapatiran. Marahil sa mga kaibigan mo na umaalalay, tumutulong sa iyo, ngunit higit sa lahat, ang salita niya na iyong pinagbubulayan, na pinagninilayan, at araw-araw mong nilalapitan upang magbigay sa iyo ng karunungan, kaalaman, at lakas na magpatuloy. Anuman ang hirap, anuman ang tingin mong napaka madilim na daan na iyong tinatahak sa iyong buhay sa kasalukuyan. Subalit meron ding panahon sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga tao na itinatanggi nito ang kanilang tulong o gawa na ambag.
Sa halip ay dinadala niya ang kanyang kaligtasan o pinapawi ang pagkabalisa sa mukha ng imposibleng mga pagsubok ng tao. Kadalasan, merong mga ginagawa tayong paraan upang matulungan tayo na maahon natin ating sarili sa gitna ng hirap. Ngunit marahil minsan, hindi ninanais ng Diyos yun dahil upang ipakita sa atin na hindi ka maaring umasa sa iyong sarili o sa tulong ng iba, kundi sa akin lamang. May mga ganong okasyon. At ito'y upang tandaan natin na mapagbiyaya ang Diyos, hindi lamang sa mga ordinaryo, maging sa di karaniwang mga panahon ng ating buhay. Ang kapansin-pansin sa siklong ito ng bayan ng Israel ay ang hindi kapanipaniwalang walang interest ng mga Israelita sa mga espiritual na bagay at ang pang-aapi sa pangkalahatan. Tila payapa sila. Wala silang pakialam kung anong mangyari sa paligid o marahil hindi na nila naramdaman ang 40 pananakop ng Filisteo sa kanilang panahon. Mahirap unawain. Tayo nalilito marahil kung iisipin natin ang kanilang sitwasyon, nakaranas ng biyaya at nakatanggap ng pagpapala, subalit hindi tumutugon. Mapurol at walang malasakit sa kanilang espiritual na buhay. Wala silang pakialam. Bahala, kung ako ay payapa na rito, bahala ka na dyan sa sarili mong buhay. Ganyan ang katatayuan ng Israel sa puntong ito. Ngunit, ang kawalan ng interes tungkol sa espiritual na bagay ay hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang sa panahon ng ito ng Israel. Maraming mga Kristiyano ang nagdurusa sa matamlay na saloobin sa mga bagay ng Diyos. Maging sa ating kapanahunan, marami ay ang nasa ganitong sitwasyon, sa ganitong kaugalian at kaisipan, nahuhumaling sa kasarapan at maging ng pang-akit ng mundo. Kapatid, mag-ingat ka. Kung ito ang iyong uri ng kaisipan at uri ng pamumuhay, mag-isip ka. Mag-ingat ka. Mas mahalaga ba sa iyo ang pagsulong ng karera, ng iyong relasyong pangtao? Hindi ko sinasabing masama ang mga bagay na ito, kundi ang gusto kong itanong sa iyo, ito ba'y mas mahalaga sa iyo kaysa pagsulong ng iyong relasyon sa Diyos? Mabibigo ka. Itama mo ang iyong pangunahing tungkulin at hangarin. Dahil mula sa ating pananalita at aksyon, nahahayag ang laman ng pusong mapanlinlang. Hindi mo ito maitatago. Lalabas at lalabas ito sa uri ng iyong mga salitang binibigkas at maging iyong pagkilos dahil ito'y nahahayag. Ito'y hindi mo maaring itago marahil sa panandalian, ngunit sa matagalan, ito'y tuluyang maihayag. Peligro lang, ito'y hindi lamang peligro para sa iyo, kundi maging sa mga nakakakita o nakakapansin sa iyo. Kung paano pinukaw ng Diyos ang paglaban ng Filisteo upang pasiglahin ang Israel, marahil maaring kailangan ng Diyos na pukawin ang pagsulungat sa Kanya ng mga tao o mo upang pukawin ka o tayo sa tamang diwa ng ating kaisipan sa Diyos. Dahil maging ito, maging ang kasangkapan ng mga kaaway upang pukawin ang ating tamang diwa ay biyaya rin mula sa Diyos. Sa aklat na sinulat ni Christian Smith at Melinda Denton, ang pamagat nito ay Soul Searching, The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Ito yung pinag-aralan namin nakaraan sa RCM. At ito ay mula sa isang research na isinagawa
patungkol sa mga kabataan, teenagers 13 to 17 ng isang dekada. At mula sa kanyang kanilang research, sa pamamagitan ng phone interview at face-to-face interview, na-coin ni Christian Smith ang salitang moralistic, therapeutic, deistic, or deism. Ito ang uri ng pananampalataya ng mga kabataan sa Amerika nung panahon na yon hanggang sa kasalukuyan. Ngunit, sa kanyang pagsasaliksik, napansin niya o nakita niya na hindi naman espesyal talaga ang mga kabataang ito. Wala naman silang, hindi naman ito ayon sa kaisipan ng mga magulang o ng mga matatanda na ganito ang mga kabataang ito. Ang sinabi niya, kung ang ipinapakita o pinapamuhay ng kanilang mga magulang ay materialismo, natural, magiging materialismo rin ang kanilang mga anak. Kung ano ang sinasabi ng kanilang mga magulang, yun din ang mangyayari sa kanilang mga anak. At marahil ganito ang kinasadlakan ng mga lahat ng denominasyon, lahat ng reliyon sa Amerika ay dahil ang pagtalikod, ang paglamig ng pananampalataya ng mga magulang, kaya't ganoon ang epekto nito sa mga kabataan sa kapanahonang ito. Ito ay muling paalala sa atin, marahil pamukaw sa atin na tayo na naghahangad impluwensyahan ang ating mga anak, ang sumunod na henerasyon. May katotohanan ang pag-aaral na ito o pagsusuri na ito at nawa makita natin. Dahil sa kabila ng ating pagsisikap at hangarin, papagbiyaya ang Diyos upang humipo ng mga pusong matitigas para sila ay hanguin sa kanilang kinasasadlakang isang malungkot na bagay. Ngunit pangalawa, ang isang pangalawang hamon na gusto kong tingnan natin ay isang hamon ng pagpapakumbaba at panalanginin. A challenge for humility and prayerfulness. Maaring naghintay na lamang si Manoah sa pagtupad ng ibinahagi ng anghel sa kanyang asawa patungkol sa pangako ng anak ng Diyos o anak na kaloob nito. Ngunit, ang ginawa niya ayon sa ating binasa sa talatang 8 ay nanalangin ito sa Diyos kung anong gagawin sa batang Nazirita mula sa sinapupunan. Marahil ayon sa kanya, dahil ito'y biyayang laan, may puwang upang humiling ng karunungan at gabay dahil ang Diyos ay makapangyarihan upang bigyan siya ng kaunawaan at bigyan siya ng marunong na gabay sa kanyang tungkulin sa batang ito. Marahil yun ang kanyang iniisip. Marahil may pagdududa. Ngunit sa kalaunan, ito'y nagbigay sa kanya ng katiyakan sa muling pagdulog at paglapit ng anghel upang makausap sila ang mag-asawang ito. Ito'y nagpapakita sa atin na ang mapagbiyayang mga pangako ng Diyos ay hindi isang dahilan upang pabayaan ang pananalangin, ngunit isang paanyaya ng pagiging madasalin at pagpapasakop. God's gracious promises are not a reason to neglect prayer, but an invitation for prayerfulness and humble submission. Maaring ang dahilan ng panalangin ni Manoah ay dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya o pagdududa. Iba't iba ang kaisipan ng mga komentarista ayon sa kaisipang ito o sa ginawang ito ni Manoah. Tandaan natin na nasa mababang uri ng espiritualidad ang Israel sa panahon na ito. At marahil ganun nga. Ito ay bahagi ng ang kanyang pananalangin at pagtatanong ay dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Dahil hindi na lubos na nauunawaan ang hangarin ng anghel o ang layunin ng anghel para sa kanila. Gusto niyang tiyakin at alamin ng buong kasiguraduhan at katotohanan ang kagilagilalas pangako sa kanila.
At sino bang hindi magtatanong? Marahil kung ikaw at ako ay sa kanilang katatayuan, ganito ang una nating maiisip. Kaya sa pagdinig ng Diyos sa panalangin ni Manoah, bumalik ang anghel sa kanyang asawa. Hindi kay Manoah, kundi sa asawang babae na walang pangalan. Kaya't agad sinundo si Manoah. At sa pagtatanong sa anghel, parehong kasagutan ang natanggap tulad ng ibinahagi ng anghel sa kanyang asawa. Kaya't pagdating sa talatang 14, mapapansin natin dyan, 3 beses na nabanggit ang patungkol sa Nazaritang bata. Ano nga ba itong Nazarite vow? Siya ay Nazarite simula sa sinapupunan. Hindi ito isang voluntary vow na ginagawa ayon sa number 6. Ngunit, may mga pagbabawal ito na gagawin. Dahil ikaw ay inalaan sa Diyos, may hindi ka dapat gawin. Kaya't binanggit riyan ay hindi puputulin ang buhok, walang alak na iinumin, at hindi lalapit o hahawak sa patay. Ito'y pagbubukod. Ngunit ang pagbubukod na ito ay nag-umpisa sa sinapupunan. Ito'y pagtawag ng Diyos kay Samson para sa tungkuling ito sa gawain ng Diyos. Kaya't nais ni Manoah na bigyan ng karangalan ang bisitang anghel na hindi pa niya kilala sa yugtong ito sa pamamagitan ng isang magarbong pagkain o kainan. Subalit anong sinagot ng anghel? Tinanggihan ito ng bisitang anghel. Sa halip, inanyayahang magbigay ng alay na handog na sinusunog sa Panginoon. Sumubok uling magtanong si Manoah, ano ang pangalan mo? Para kung matupad ang hula ayon sa kanya ay mabigyan ng tamang pagkilala. Ngunit ang pabalik na pagtanong ng anghel ay, bakit mo tinatanong ang aking pangalan? Ito ay totoong kagilagilalas. Sa salitang Ingles ay wonderful. Ang ibig sabihin, ito'y lampas sa iyo. Hindi mo kayang maintindihan. Ang iyong pagtatanong ay hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang alamin ang aking karakter, ang aking kalikasan ay hindi mo lubos na maunawaan. Hindi mo kaya. Merong hangganan ang kaya mong maunawaan sa akin. Yun ang pagpapahiwatig ng anghel kay Manoah sa pagkanais niyang kilalanin ito. Kaya't ito yung binanggit sa awit 139, talatang 6, ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog. Hindi ko kayang abutin. Hindi mo maaaring kilalanin at abutin ang karunungan ng Diyos. Ikaw ay makontento sa kanyang pagpapahayag sa iyo. Hindi kayang arukin ang walang hanggan ng isang may hangganan. The finite cannot discern and understand the infinite. Nagpapahayag siya ng turo at aral para gabayan ka, ngunit tama iyon upang iyong unawain. At yan ang pahiwatig ng anghel para kay Manoah na magtiwala at sumunod sa kanya. Marahil pag pinag-uusapan natin ang relasyong ng bawat bansa, meron tayong tinatawag na geopolitics. Geopolitics ay isang pag-aaral ng impluwensya ng geography, economics, and demography ng pangmundong politika. Ito ay inaaral nila para maintindihan ang mga desisyon at mga hakbang na gagawin ng gobyerno o ng mga gobyerno sa larangan ng foreign relations. Ngunit marahil maintindihan man natin ang ilang bahagi nito, ngunit napakalalim at masalimuot. Marahil hindi natin maintindihan bakit ganito ang desisyon ng dating presidente natin sa presidente natin ngayon. May mga kinalaman ito sa ganitong mga usapin. At hindi natin
lubos na maunawaan ito dahil ito yung mga inaaral ng mga dalubhasa, ng mga marurunong upang ayusin ang relasyon para sa kapakanan ng ating bansa. Ngunit ito man ay hindi natin lubos na maunawaan, lalo't higit hindi natin maunawaan ang kalawakan, kalaliman ng kaalaman patungkol sa ating Diyos. Subalit hindi tayo iniwan sa kawalan. Hindi tayo iniwan sa magpagbabakasakali. Ngunit merong limitasyon at merong hangganan ang pagtutugon ng Diyos sa ating mga panalangin at hiling at ating pagkaalam sa Kanya. Kaya ito'y humahamon sa atin na mapagpakumbabang magpasakop sa limitasyon ng mga sagot ng Diyos sa iyong panalangin. Humbly submit to whatever way God may deem fit to answer your prayers. Marahil marami kang katanungan. Bakit ganito, Panginoon, ang kasagutan? Bakit walang tugon ka sa aking panalangin? Hindi ito nangangahulugan na hindi natin makikilala ang Diyos. Nangangahulugan lamang ito na kahit na kilala natin ang ating Diyos, ay hindi natin siya lubosang makikilala. Binigyan tayo ng sapat na kaalaman, ngunit hindi kompleto. Wala tayong lubos na kaalaman sa kanyang buong karakter at mga paraan. Binigyan tayo ng limitasyon. Dahil sa ipinahayag ng mga limitasyong ito, dapat ito'y humantong sa ating tunay na pagpapakumbaba. Kung hindi ipinagkaloob, ito'y paraan upang tayo'y magpakumbaba sa kanyang marunong na pagsasaayos, sa kanyang marunong na pagpapasya. Dahil bukod sa ating alam na maganda para sa atin, mas nakakaalam ang Diyos kung ano ang mas nararapat para sa iyo at ikabubuti para sa iyo. Subalit hindi ito hadlang upang makapaglingkod tayo sa Kanya at maging tapat. Dahil ayon sa 2 Pedro 1:3, ipinagkaloob sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay, patungkol ito sa kaligtasan at pagiging maka-Diyos sa ating uri ng pamumuhay, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Dahil sa Panginoong Hesus, dahil sa ating pagkilala, dahil tayo'y kabilang sa kaharian ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sapat ang ating kakayanan, kapangyarihan at karunungan upang mamuhay, umusad sa ating mga buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tulad ng Israel, ang mga magulang ni Samson na si Manoah at ang kanyang asawa ay may kakulangan ng espiritual na pagkaunawa. Ipinaunawa ang pangangailangan ng isang handog na sinusunog para sa Panginoon. Sa halip na anyayahang kumain, sila ay dapat maghain ng handog na tinanggap ng Diyos, kung saan nabalisa si Manoah. Nako, nakakita tayo sa Diyos, ay mamamatay tayo. Ang kanyang saloobin. Marahil labasan niya o naalala niya sa kwento ni Moises. Ngunit ano ang tugon ng kanyang asawa na tila mas marunong sa kanya, na may mas alam, mas logical kung mag-isip? Kung nais tayong patayin ng Diyos, kung ito ay hindi tinanggap ng Diyos, hindi ipagkakaloob sa atin ito. At kung hindi ipinagkaloob o hindi tinanggap, marahil pinatay na tayo ng Diyos. Ngunit sa puntong ito, nagkaroon ng kaunawaan at nagpasakop ang mag-asawa, bagamat hindi natin alam ang epekto nito sa kanilang buhay simula sa yugtong ito. Ngunit natuto silang magpasakop sa ninais ng Diyos. Ito'y muling anino ng kamatayan ng anak ng Diyos na magbubuwis ng kanyang buhay
alang-alang sa Israel, sa lumang tipan, at sa iglesia ng Diyos sa bagong tipan. Ang ating kasapatan ay dahil ang ating kaalaman sa Panginoong Hesus at ang relasyon natin sa Kanya. Ayon sa aklat ni John MacArthur, Our Sufficiency in Christ, ganito ang kanyang sinabi. At kanyang napansin, napakaraming mga Kristiyano ang lihim na pumayag sa paniwala na ang ating kayamanan kay Kristo, kabilang ang kasulatan, pananalangin, at pananahan ng banal na Espiritu at lahat ng espiritual na mapagkunan natin kay Kristo ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Ito ang kaisipan. Nahulog ang mga Kristiyano sa ganitong kaisipan. Kaya't sa halip na pumunta sa salita ng Diyos sa kanilang mga pinagdaraanang hirap, marahil problema, pupunta sa psychotherapy. Pumupunta sa psychology sa halip na tunghayan ang salita ng Diyos dahil sa iyong spiritual na kondisyon. Nahuhumaling sa mga panukso ng mundo o mga pamalit ng mundo sa halip na tunghayan ang mayamang salita ng Diyos. At muli ito ay isang paalala sa atin. Matuto tayong umasa sa salita ng Diyos at kung ano ang ipinahayag sa pamamagitan ng ating pananalangin at sa katuroang ating matanggap, nawa matuto tayong magpasakop bilang pagpapakumbaba sa karunungan ng Diyos at umasa sa Kanya patuloy sa pananalangin. At muli ito nawa ay isang maging hamon sa ating patuloy na paglakad bilang mga anak at alagad ng Panginoon. At ganito ang ating katiyakan ay hindi dahil tayo'y mga marurunong at tinuruan, kundi tayo'y may katiyakan dahil matibay ang bato ating kinatatayuan. Pag-asa ko'y nakatatag sa katuwiran ni Jesus, walang ibang aasahan, siyang tanging pananaligan. Si Kristo lamang, kay Kristo lamang tayo manindigan, batong matibay sa ligan, ligaya ng buhanginan. Itong awitin natin bilang tugon ang batong matibay. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa inyong mga dakilang salita. Salamat, Panginoon, sa inyong paalala na ang aming kaligtasan at patuloy na katatayuan nito ay ayon sa iyong biyaya. Wala kaming maaaring maiambag dahil ito ay ayon sa iyong mayamang at soberanong pagkilos sa aming mga buhay bilang mga makasalanan. Kung hindi dahil sa inyong anak, ang aming Panginoon Hesus, wala kaming pag-asang tanggapin sa inyong piling dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. Meron kaming paraan na maging katanggap-tanggap sa inyo dahil sa minsang sakripisyo, minsang kamatayan ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito muli, Panginoon, ang aming idinudulog sa inyo sa hapong ito para sa mga aming kaibigan at mga kasama na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Nawa, Panginoon, ay umasa sila sa biyayang laan para sa mga walang pag-asa. At kami na iyong mga tinawag bilang inyong mga alagad. Ano man ang aming pinagdaraanan, ano man ang aming sasapitin sa aming mga buhay, nawa, patuloy nyo kaming pagpalain, patuloy na kaming biyayaan. Dahil sa aming mga sarili ay madali kaming makalimot, madali kaming lumihis. Kami ay umaasa lamang sa inyong kapangyarihan at karunungan, Panginoon, dahil mapanganib ang mundo, subalit salamat sa pangako, dahil hindi mo iiwan ang inyong mga banal. Tunay nga, Panginoon, at makakuha kami ng
karunungan at mga tamang dapat na pamantayan na aming paghahawakan bilang inyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa hamon na sa gitna ng kawalang pag-asa at maging sa mga mahihina naming kaisipan at mga puso, nawa biyayaan niyo kami na patuloy na umasa sa iyo, na patuloy dumalangin, at kung anuman ang ipagkakaloob niyo sa aming karunungan, matuto kaming magpasakop dahil kayo ang mas marunong na Diyos na gumagabay sa amin. Salamat sa araw na aming ginugol. Salamat, Panginoon, sa panambahan ng inyong iglesia. Hiling namin ang inyong pag-iingat at maging ang inyong paggabay sa darating na linggo. Ito ang aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.